Welcome to our daily devotion, day 22. Good morning, everyone! Ayan, so magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa day 22 na tayo. To God be the glory. Thank you, Lord, for the strength. Napakabuti ng Panginoon. Check po natin ang ating sound. Nako. Ayan, so napakaganda na naman po ng sikat ng araw ngayong umaga at nawa ay magandang inyong gising. Ayan, so let's check. Hallelujah. Ayan, so salamat sa Diyos. Laging okay yung sound natin, yung audio natin. Okay, so talaga naman ang Panginoon ay laging merong magandang hatid na mensahe sa atin sa bawat umaga ng buhay natin. And today, another message na naman ng Diyos ang ating pagninilayan at tunay naman na palagi niya tayong binibigyan ng ating magiging gabay sa ating araw-araw. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. Sobrang ganda ng umaga kasi ang ganda ng araw, ang ganda ng paggising natin, syempre masaya dahil ginising tayo ni Lord. Nako, smile naman dyan. So, naghihimingi pa rin po ako ng paumanhin sa inyo na ako po ay naka-face mask pa din. Konti na lang. Konti na lang po. Medyo okay na yung atin pong paso. So, by the grace of God, tomorrow maging okay na po ito at matanggal na natin yung face mask. But ganun pa man, hindi po maging hadlang ang face mask na to o ang paso na to para hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa atin pong commitment sa Kanya na every morning ang daily devotion na ito ay gagawin natin. Kaya po, samahan po ninyo ako araw-araw. Ayan, kung hindi man ay hiling ko lang na please share this live para po marami pong makapakinig at marami din pong mabless and syempre po marinig din nila o malaman ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito. Napakalaking bagay po ang ma-share ninyo ang live na ito. Okay, so ang atin pong devotion for today ay kukunin natin sa Matthew 5 verse 4. Ang sabi po dito ay, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Sabi sa Tagalog, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa muli na namang araw na ginising mo kami upang bigyan ng napakagandang mensahe na magiging gabay namin sa buong maghapon. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo. We worship you, we honor you, we give you praise, we give you thanks, Father. You are our King of Kings and Lord of Lords, our Savior, our God, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel. Maraming salamat, Father God, for your love. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Samahan mo po kami sa araw na ito. Itago mo ko sa iyong likuran. Manguna ka. At ikaw po ang siyang marinig, maramdaman ng lahat ng taong makakapakinig ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So today, ang atin pong devotion ay sa Matthew 5 verse 4. Again, ulitin natin, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Sabi sa Matthew 5 verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Napakaganda po ng kanyang mensahe, no? Tayo po ngayon ay nasa series ng Beatitude. Pangalawang araw. Kahapon po kasi ay pinag-aralan natin yung verse 3, yung "Blessed are the poor in spirit." Ngayon naman po, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." So naranasan nyo na ba sa buhay ninyo yung sobra po kayong nagdalamhati or nalulungkot sa buhay ninyo or sa buhay na pinagdaraanan ninyo? Sa buhay po nating mga Kristiyano kasi ito pong message na ito o itong verse na ito ay madalas nagagamit natin doon sa kapag ka mayroong taong nagdadalamhati because of a loss of a loved one. Alam mo yun, yung may pinagdaraan ng sobrang pagdadalamhati. Nagagamit po natin ang verse na ito. Pero katulad din ito, syempre, may mas malalim na ibig sabihin ng Panginoon dito po sa verse na ito. Hindi lamang ito yung pagdadalamhati sa panahong ikaw ay nawalan ng minamahal, nagkaroon ka ng sobrang laki ng problema mo
sa buhay na dumating ka sa puntong sobrang kalungkutan mo, dito po ang nais na ipahatid ng Panginoon sa atin sa Matthew 5 verse 4, na sinasabi niyang pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ito po yung pagdadalamhati natin sa ating mga kasalanan. Kasi sa totoo lang, minsan dumarating tayo sa pagkakataon na may kasalanan, yung sin na yan o yung kasalanan natin. Pag nagkaroon tayo ng kasalanan sa Diyos, nahihiya na tayong lumapit sa Kanya at nagkakaroon na tayo ng parang kalungkutan, di ba? Na parang ayoko nang lumapit sa Diyos kasi Kristiyano na ako tapos nagkakasala pa ako. Tapos dumarating na tayo sa sobrang kalungkutan at dalamhati dahil sa dinadala nating problema na to dahil sa kasalanan na nagawa natin. Yun yung ibig sabihin ng Diyos tungkol dito. Yung pagdadalamhati, yung mourning or grieving mo sa kasalanan na meron ka. Kasi minsan yun yung hindi minsan, kundi yun yung gusto ng Diyos sa atin. Na magdalamhati tayo sa kasalanang meron tayo. At dumarating yan. Ako naranasan ko po yan na parang dumating na ako sa pinakasadsad ng buhay ko na parang sobrang kalungkutan na hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung lungkot na yon. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung dalamhati na yon. O diba, ang lalim, no? Na to the point, hindi ka na nagdadasal. Pero alam mo na ang lungkot-lungkot mo dahil alam mo na mali ang iyong ginawa, mali ang iyong mali itong mga kasalanan na to. Although, hindi tayo ganun ka-open when it comes to sin, di ba? Lalo na sa mundo natin ngayon, ayaw natin pinag-uusapan yung kasalanan para kasing, alam mo yun, nagigilty tayo. So, yung kasalanan na yan, pag hindi natin to hindi natin alam na tayo ay makasalanan, hindi natin iisipin na kailangan natin ng tagapagligtas, di ba? Kasi sa totoo lang, kailangan nating aminin yung kasalanan na yun. Minsan yun na kasi naglulugmok sa atin para makaranas tayo ng kalungkutan na hindi mo maintindihan saan galing to. Bakit parang, kasi sa tingin niyo po ba ang kalungkutan ay may maidudulot na maganda sa ating buhay? Di ba wala naman? Yan pa nga yung dahilan kung ba't minsan stagnant na tayo, hindi na tayo gumagalaw, hindi na tayo nakakakilos, di ba? Hindi na nakapag-isip, hindi na nakapag-desisyon ng tama. Dahil sa sobrang kalungkutan na yan sa puso natin, na nauuwi din yan sa depresyon. Kaya nga, dahil minsan ang feeling mo, sobra ka ng makasalanan, sobra ka ng malungkot, na inaalis mo na yung sarili mo sa ibang tao. Pero sabi dito, while grief is a necessary part of life, no one longs to grieve. But in the second beatitude, a series of promises of Jesus made about God's kingdom, kaya nga sinabi niya dito, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. No one can appreciate rain more than someone who's lived in the desert. No one can value food more than someone who's truly been starving. And no one can know God as their comforter like someone who's desperately needed comfort. Di ba sabi niya, hindi mo ma-appreciate na si Lord ay comforter kung hindi mo aminin ikaw ay nangangailangan na ng comfort. Diba? Kasi nga, naging mababaw yung pagkaunawa natin dito sa verse na ito eh. Nagagamit natin madalas ito kapag may namamatayan, kapag merong nawalang mahal sa buhay. Ito yung ginagamit nating verse na blessed are those na nagmumorn at sila ay aaliwin ng Panginoon. Sa totoo lang, laliman natin yung pagkaunawa dito. Kasi sinasabi dito na pinagpapala ng Panginoon o pinagpala ng Panginoon ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Nagdadalamhati sa kasalanan. Yung kalungkutan na yon na ikaw mismo parang sinasabi mo na sa Panginoon na Lord, ayoko na nito, sobrang lungkot na ako dito sa kasalanan na to, sobrang nang nagdadalamhati dahil sobra akong makasalanan. Parang katulad ng nangyari dun sa prodigal son, di ba? Dumating na siya sa puntong talagang sobrang siyang malungkot dahil sa kasalanang nagawa niya sa tatay niya. Kaya sabi niya, babangon ako at magbabalik loob ako sa Panginoon or sa aking ama.
Sa atin naman, di ba, ganun din. Kung dumarating tayo sa puntong parang lugmok na tayo dahil sa kasalanan at punong-puno na tayo ng pagdadalamhati dahil sa kasalanan na ito, yun yung gusto ng Diyos, yun yung nais ng Diyos upang ipagpalain tayo, na tayo ay mabigyan ng kapayapaan, na hindi natin masukat, di ba, yung saya at kapayapaan na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kasi when we say blessed or blessed, ang meaning din nito is happy, di ba? Masaya. So masaya ang Diyos na tayo ay tulungan dun sa pagdadalamhati na yan. Basta't alam mo na nagdadalamhati ka dahil dito sa kasalanan na meron tayo. Unfortunately, death, decay, and disappointment are a part of this world. But even in our sorrow and suffering, God stands ready to comfort us in unique and meaningful ways that only He can. So si Lord lang ang pwedeng magbigay ng comfort na yon kapag nandun ka sa, nag-grieve ka na sa kasalanan na nagawa mo. Saan niya to paano niya to nagagawa? Kasi di ba sinabi nga na ang Holy Spirit ay tinatawag nating comforter, helper, counselor, so, or advocate. Ang Panginoon ang walang ibang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan sa puso natin. Diyan sa kalungkutang pinagdaraanan natin. Kalungkutan man yan sa anumang bagay, alam natin na ang Diyos ay handa tayong tulungan, aliwin, mahalin, at patuloy na iahon sa kung anumang kalungkutang meron tayo. Para hindi po tayo lalong malugmok dyan. Kasi yan pong kalungkutan na yan, kapag hindi natin inilapit sa Panginoon, yan po ay mas lalo pang maglalayo sa atin sa Panginoon kapag pinanghawakan natin yan. Kasi maraming pong pwedeng kahantungan ang kalungkutan na yan kapag yan ay pinukus mo at yan na yung tiningnan mo at hindi mo na nakita ang Panginoon. Marami pong tao na dahil po sa kalungkutan, sige, pag-usapan na natin yung kalungkutan na pag may nawawalang mahal sa buhay, o minsan nga kalungkutan dahil lang nag-break sa minamahal o sa boyfriend or girlfriend, nag-break sila. Nagkaroon ka ng kalungkutan na hindi mo maintindihan. Lalo na kapag mahal na mahal mo sa buhay, yung nawala at alam mo yon, minsan nawala dahil sa hindi mo in-expect, dahil sa isang aksidente o sa isang pagkakataon na talagang hindi mo akalain na mangyayari. Kaya po dahil doon sa kalungkutan na yon, ay sobra tayong napapahiwalay sa Panginoon kapag doon tayo nag-focus. Minsan nga may mga taong umaabot pa ng ilang taon yung kalungkutan sa puso nila o pagdadalamhati dahil lang sa may nawalang mahal sa buhay na hindi naman natin sila pwedeng sisihin sa nararamdaman nila. Kaya lamang, sana, pag dumaan tayo sa ganung pagkakataon o sitwasyon sa buhay, lalo na kung tayo nakakakilala na sa Panginoon, mas lalo tayong lumapit sa Diyos to comfort us. Kasi wala namang ibang magko-comfort sa atin kundi ang Panginoon. Ang comfort ng tao, minsan di pa natin naiintindihan kasi mas maraming sinasabi nila kaysa sa ipinararamdam na mahal ka. Minsan di natin kailangan ng maingay o magsasalita. Ang kailangan lang natin is someone to know na naiintindihan niya ako. Alam mo yun? Kasi nandun talaga sila. Maraming stages po yan ng grieving eh. Lalo na kapag tayo ay nawalan ng minamahal sa buhay, talagang maraming stages yan. May denial, hanggang sa dumating sa acceptance. Kasi pag hindi mo po tinanggap na ikaw ay malungkot at nandun ka sa sitwasyon na yon, hindi ka mangangailangan ng tulong. Kasi alam mong hindi mo kailangan ng tulong dahil nga in denial ka eh. Halimbawa, mayroong mahal ka sa buhay na namatay or kinuha na ng Lord, in denial ka na siya, buhay pa, nandiyan pa siya, hindi pa siya kinukuha. Pero may mga tao talaga minsan hindi kinakaya yan. Kaya nga they seek help sa mga doctors. Hindi masama na mag-seek ng help sa mga doctors and even sa mga friends, families, para to comfort you. Pero walang ibang magbibigay ng comfort na yan na hinahanap mo kundi ang Panginoon. Kaya nga, di ba may mga tao din na umaabot na rin sa depresyon na hindi na lumalabas ng bahay. Ayaw nang kumausap ng tao. At minsan meron ding taong
Dahil sa sobrang kalungkutan, ay binabawi niya na yung buhay niya. Dahil ayaw niya na, gusto niya nang wakasan ng buhay niya. Sana hindi po tayo umabot sa ganun. Kasi tandaan natin, laging may Diyos na magko-comfort sa atin. Sabi niya nga, blessed are those who mourn for they will be comforted. Applicable din po ito sa buhay natin ngayon. Kung sa tingin mo nandun ka sa puntong punong-puno ka na ng kalungkutan, ilapit mo yan sa Diyos. Idulog mo sa Diyos, iluhod mo sa Diyos, iiyak mo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaang hindi mo masukat kung saan nanggagaling at saya. Na parang andyan pa naman yung lungkot pero napalitan ng saya na nakalimutan mo na yung lungkot dahil sa comfort na naramdaman mo from the Lord. Kasi ang Diyos ay sobra kong magmahal. Ang kailangan lamang ay lumapit tayo para sabihin, Lord, sobra ako nalulungkot ngayon, Panginoon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lungkot na to. Yung parang hindi ko ako makapag-isip ng tama, hindi ako makadesisyon ng tama dahil ang lungkot ko, hindi ko magawang ngumiti kahit pinapangiti ako, hindi ko magawang kahit nakakatawa yung pinapanood ko, hindi ko siya naiintindihan, hindi ko siya nararamdaman. Tulungan mo ako, di ba? Ganun lang eh. Alam mo, ang Panginoon ay naghihintay lang sa atin. At aminin lang natin na tayo ay nandoon sa stage na yun ng kalungkutan na hindi mo na kaya na isipin mo ang Diyos na ang tanging makakabigay ng solusyon sa'yo. So, yun yung sinasabi ng Panginoon na kalungkutan dito sa verse, di ba? Kung iaambing natin ito doon sa kasalanan na meron tayo, kung nandun naman tayo sa stage na punong-puno na tayo dahil sa kasalanan, na parang ramdam mo na alam ko kung ba't ako ganito kalungkot is because napapalayo ako sa Diyos dahil dito sa mga ginagawa ko. Aware naman tayo eh. Kasi minsan pag sukol na tayo, alam mo yun, ano ba yung sukol sa English yun? Yung sobra na tayong nandoon sa puntong wala na tayong mapuntahan dahil ano na, kumbaga parang trap na tayo. Di ba? Na-trap na tayo dun sa kasalanan na yon na napupuno ka na ng kalungkutan. Yun ay hinihintay ng Diyos na anak, lapit na. Anak, ito yung sinasabi ko sa'yo, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Binagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So kapag trap ka na parang wala ka nang naiisip na solusyon para maibsan yung kalungkutan na yan. At lahat naman yan, sa totoo lang, may laging kasama yung kasalanan eh. So ilapit natin yan sa Panginoon. Ito pang isa. Sana pag nandun tayo sa puntong malungkot na malungkot tayo, yung nagdadalamhati tayo, lalo na kung merong mahal sa buhay na nawala, sa sinisisi mo yung sarili mo, wag. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Maraming tao ang ganyan. Kaya lalong nalulungkot, kaya lalong nagdadalamhati is because of the kalungkot of parang, anong tawag dito, yung pagsisisi na kung puro ganon. Hindi sana ito nangyari kung wag na. Kasi lalong itong hindi makakatulong para ikaw ay makaahon dyan sa nararamdaman mo. Kung sa tingin mo nga ay ito ang naging ikaw ang dahilan o anuman, ihingi mo ng tawad sa kanya, sa taong nawala sa'yo o sa Diyos lalo na. Kung sa tingin mo ito'y kasalanan, mas lalong dapat mong ilapit sa Diyos at ihingi ng tulong. Kasi sa totoo lang, kung sa ngayon ikaw ay nakikinig at nanonood at sa tingin mo nagawa mo ng lahat para ma-comfort ka sa sitwasyon mo ngayon, isipin mo, na-comfort ka nga ba? O baka kailangan mo ng lumapit sa Diyos, manalangin at aminin na ikaw ay nagkasala, na ikaw ay
mahina, na ikaw ay malungkot, na ikaw ay nangangailangan ng tulong ng Diyos para mapagtagumpayan mo yung pakiramdam na yan. Sa totoo, napakahirap pong umahon dyan eh. Yung panahong sobra kang malungkot, talagang down na down na down ka dyan eh. Alam mo yung feeling mo, lahat ng tao hindi nakaayon sa'yo. Yung wala ka ng kakampi, lahat na lang ng tao galit sa'yo. Yung parang, you are all alone kapag nandun ka na. Kasi, yan din yung pagkakataon na ingatan natin. Kasi, ang kaaway ay lalo po yung talagang dyan ka dadaanin niya na mas lalo kang ilulugmok dun sa sitwasyon mo kapag malungkot ka. Kaya, kung tayo ay mga Kristiyano na dumadaan tayo dyan sa dalamhati o kalungkutan na yan sa anumang dahilan, abatan mo na agad kang manalangin, agad kang tumawag sa Diyos. Anong sabi niya dito? If you are a follower of Christ who is mourning today, remember, Jesus Himself promised that you will be comforted. He's always good, He's always faithful, and He's right here ready to help. Diba, lalo na kung nasa Panginoon na tayo. Huwag mong entertain ang kalungkutan. Pwede kang malungkot, yes, pero huwag mong tagalan, huwag kang mag-stay dyan. Agad mong ipanalangin sa Diyos. Kapag nararamdaman mong parang, teka muna, sumusobra na itong lungkot ko kasi sinasamahan na siya ng pagkaawa sa sarili, yung nagsiself-pity ka na, nagagalit ka na, iba na yon. Kasi po pwedeng magsimulan yan ng mga ganong bagay eh. Simpleng nalungkot ka lang dahil sa nangyari, na in-entertain mo yung lungkot hanggang sa marami ng finid na negative thoughts ang kaaway at hanggang sa mga kasinungalingan na sinasabi sa isip mo na in-entertain natin na hanggang sa pinanghawakan na natin, hanggang sa lalo na tayong napalayo sa Diyos at nakalimutan na nating magdasal. So kapag ka nandun pa lang po sa panahon na parang nalulungkot ka na at nagsisimula na, lapit agad sa Diyos, luhod sa Diyos at manalangin tayo. Kasi ang Panginoon ay, sabi nga, how does God comfort us? Paano ba tayo mako-comfort ng Lord? Unang-una, through His Spirit. Pag nanalangin tayo, sigurado if you feel, sabihin mo, Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Spirit, Lord. At if you feel tayo ng Holy Spirit, remember, Holy Spirit is our comforter, our helper, our counselor, and advocate. Because Holy Spirit is God. Siya din yun eh. Kaya lang yun yung iiwanan niya sa'yo. Para nang sa ganun, pag nakakilos ang Holy Spirit sa'yo, habang nandun ka sa sitwasyon na yun, ay gagaan ang lahat. Kasi meron ka ng comforter, meron ka ng katuwang. At mapagtatagumpayan mo yan. Pwede ring tulungan ka ng Diyos to comfort you through His Word. Kaya diba, kung tayo mga Kristiyano na alam natin na ang bala natin para po lalo tayong tumatag ay yung salita ng Diyos. Read the Bible. Kahit parang di mo siya naiintindihan kasi nga nandun ka sa time na para kang nahihirapan dahil sa kalungkutan na yan. Sige lang, basa lang. Ako ang ginagawa ko po, kapag yung parang kahit binabasa ko, hindi ko naiintindihan, ang ginagawa ko, binabasa ko to ng malakas. Para naririnig ko na siya, binubuka pa ng bibig ko, nakafocus tuloy ako doon. Kahit ano pang sabihin ng kaaway, hindi ko na siya naririnig o hindi ko na naiintindihan yon dahil ang lakas ng boses ko. So yun po isang ginagawa ko kapag dumarating ako sa puntong parang hindi ko maunawaan yung lungkot na nararamdaman ko. Yung kasi alam nyo, ang kaaway, inaagaw niya yung saya sa atin. Yung joy na binigay sa atin ng Diyos, inaagaw niya yan. Pinapalitan niya yan ng kalungkutan at sasamantalahin niya yan kapag tayo ay nandoon na sa sitwasyon na nag-grieve na tayo, yung sobra na yung kalungkutan meron sa puso natin. Sasamantalahin niya yan. Kaya wag mo siyang bigyan ng pagkakataon na mas lalo siyang makapenetrate sa'yo. Mas makapangyarihan ang Diyos at yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ano pa? Sabi niya dito, and by working in and through His people. Gumagamit din ng Panginoon ng mga taong pwedeng mag-comfort sa'yo, mga tamang tao. Okay, lilinawin ko, mga tamang tao to comfort you. So, alam mo kung sino yung mga tamang tao na yun. You can go to your pastor, to your D group leaders, to your Bible leader, na Bible study leaders, na para
Open up, 'di ba? Sabihin mo sa kanila yung nararamdaman mo. Kasi pag kaya mong sabihin yan sa iba, at kaya mo yung i-share sa kanila, ibig sabihin ina-accept mo yung nararamdaman mo. And that is very important. Pag alam mo sa sarili mo, tinatanggap mo, ako'y malungkot ngayon at nararamdaman ko pwede ako mapahamak sa kalungkutang ito, tulungan ninyo ako. And prayers can help a lot. Yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong concerned sa'yo, lalo na yung mga pastors na hihingan mo ng tulong sa pananalangin, ay talaga naman po, ipagdarasal ka nila at tutulungan ka na makaalis ka dyan. At syempre, napaka-importante yung sarili mong pananalangin. Yung ikaw mismo ang mananalangin sa Panginoon regarding your situation. Kasi ang Diyos ay naghihintay lang. Palagi ko pong sinasabi yan. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. To humble down. Na lumapit tayo sa Kanya na may kababaang loob. Manalangin tayo sa Kanya. Na kahit nandun tayo sa sitwasyong ang hirap-hirap manalangin, again, andyan ang Holy Spirit to intercede with you. Siya ang magdadasal para sa iyo. Kung kaya mo lang ng umiyak, walang sinasabi, habang ikaw ay nananalangin, it's fine. Naiintindihan pa din yan ng Panginoon because there is Holy Spirit na nag-i-intercede. Di ba napakasarap ng ganung buhay na alam mong may Diyos na laging nandyan para umagapay sa akin, Lord, para i-bless ako kapag nandun ako sa kapighatian ko, sa morning, yung grieving ng buhay ko. Lalo na kung yung pag-grieve mo o kalungkutan mo ay dahil sa kasalanang nagawa mo. Alam mo yun yung pinagsisisihan mo na, Lord, sorry po, sobra akong malungkot dahil sa nangyari, sa kasalanan ko. Kung bakit nagkaganito ang buhay ko, kung bakit magulo ang buhay ko, kung bakit ako lugmok ngayon. Panginoon, sobra akong malungkot dahil dito. Patawarin mo po ako. Katulad na sinabi ko kanina, kapag alam mong i-acknowledge or tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan at yung lungkot na yun ay dahil sa kasalanan mo, tunay kang ngayon pa lang pinagpala ka na ng Diyos. Kasi yun yung sabi niya eh. Yun yung talagang ibig niyang sabihin dito na pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Yung pagdadalamhati mo nang dahil sa kasalanan mo, yun ang tunay na nais ng Diyos na marinig sa atin. Kung sa panahon ngayon o sa oras na ito at pagkakataong ito, nandun ka sa puntong nagdadalamhati ka dahil sa kalungkutan nang dahil sa kasalanang nagawa mo at pinagsisisihan mo na ito. Dahil alam mo na itong nagdala sa iyo kung bakit ka ngayon ay nakakaramdam ng kulang at ikaw ay hindi masaya at lugmok ka sa buhay at tingin mo lalong gumulo, maging ang relasyon ng pamilya mo nagulo ng dahil sa kasalanan na meron ka. Kung ang bagay na yan ay iyong pinagsisisihan ngayon at nais mong idulog yan sa Diyos, hinihintay ka lang ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay i-comfort ka. Bigyan ka ng kapayapaan, palitan ng saya ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Kasi mahal na mahal niya tayo. Yun yung pangako ng Diyos na dapat natin panghawakan. Huwag kang mahiyang lumapit dahil lang sa makasalanan ka, dahil lang sa dami ng nagawa mo, dahil lang sa kapalpakan mo, dahil lang sa sinisisi mo sarili mo, dahil sa iyo, kaya wasak ang pamilya nyo ngayon. Kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya, kung bakit hiwa-hiwalay kayo ngayon, huwag mong isipin yan. Ang importante, alam mo na nagkasala ka, lumapit ka sa Diyos. Kung sa tingin mo, dahil sa kasalanan, nasapitan ng laman, nalugmok ka ngayon at nangyayari sa iyo yung sitwasyon na meron ka ngayon, ilapit mo sa Diyos. Kung sa tingin mo nang dahil sa kasalanan mo, kung bakit lubog ka sa utang ngayon, ilapit mo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sabi niya nga, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ang sarap ng pangako ng Panginoon, no? Wala siyang hindi gagawin para sa atin. Ang kailangan lang ay lumapit tayo at magpakumbaba. Mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng Panginoon.
Ang importante lang, i-acknowledge natin siya. Aminin natin tayo ay makasalanan. Kung sa mga pagkakataong ito, sa tingin mo, lugmok ka na dahil sa kasalanan, na wala ka nang magagawa, ilapit mo sa Diyos. Aminin mo na ikaw ay nagkasala. At naniniwala ako na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bibigyan kanya ng kapayapaang hindi mawari o hindi mo masukat o hindi masukat ng tao kung anong klaseng kapayapaan na mararamdaman mo mag-iiba ang pananaw mo sa buhay, maging ang lakarin mo mag-iiba. Kung sa tingin mo ngayon ay kailangan mo isuko yan, tulungan kita, sumabay ka sa panalangin ito, tangkinin mo ito ay panalangin mo. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Tulungan mo po ako sa kalungkutang nararamdaman ko ngayon, Panginoon. Comfort me, Lord. Pagod na po ako sa kalungkutang ito na dala-dala ko ng matagal ng panahon. Nang dahil sa kasalanang nagawa ko sa aking sarili, sa aking kapwa at sa iyo. Patawarin mo po ako, inaamin kung ako'y makasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Ikaw na po ang siyang mag-ingat sa akin. Tulungan mo po ako. Comfort me, Lord. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig sa buhay ko at sa pagbibigay ng pagkakataong muling magbagong buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin at tinanggap mo ang Diyos bilang iyong Diyos sa tunay na tagapagligtas, happy birthday to you! Today is your spiritual birthday. Ayan, ako. Tandaan mo yung date. Today is September 20. Yay! God is good. And all the time God is good. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang mensahe ngayon. Nawa po ay na-bless kayo, na-touch kayo. At kung kayo man ay nandoon sa sitwasyon ng kalungkutan o may mga kaibigan o kakilala kayo na meron pong pinagdaraan ng tulad ng kalungkutan na ito, you can comfort them by praying, by hugging, alam mo yon, wala pong kailangang maraming salita. Ang kailangan nila ay taong uunawa at ilapit natin sila sa Panginoon. Kung lalo na kung ang kaibigan natin ito ay hindi pa naman talagang nakakakilala sa Panginoon. Nawa ikaw ang maging daan upang makakilala siya. So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa devotion natin today. At bago po tayo magtapos, let us pray. Father in heaven, we worship you, we honor you, we glorify you, Lord Jesus. You are our King of Kings and Lord of Lords, our Savior, our God, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, our Savior. Thank you for your favor. Thank you for your grace, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Mapagmahal mo. Salamat sa magandang mensaheng inihatid mo sa amin ngayong umaga, Lord. Thank you, Lord, for that peace. Thank you, Lord. Patuloy mo kami i-comfort, Panginoon. Yakapin ng iyong mga salita at pagmamahal, Panginoon. Tunay, O Diyos, na wala kami talagang magagawa apart from you. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming lakas, ang aming pag-asa, ang aming buhay. Samahan mo kami sa laban ng buhay na ito, Lord. Hindi namin alam anong meron sa buong maghapon, pero Lord, ang kasiguruhan na kahit ano pa man, basta't kasama ka namin, Lord, we are safe, we are secured, we are blessed. Kasi ang Diyos namin ay tapat at buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Continue to bless our family, our families, Lord, lahat ng mga nanonood ngayon, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay, pagpalain mo ang mga trabaho nila, Panginoon, pagpalain mo ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, pagpalain mo, O Diyos,
ang lahat ng mga nanay at tatay na patuloy na nag-aalaga ng kanilang mga anak. At Panginoon, ang mga taong may karamdaman, Lord, tinataas ko sa iyo palagi ang lahat ng mga stroke patients sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Panginoon, tulungan mo po sila na magkaroon ng kalakasan at katagumpayan na mapagtagumpayan nila ito ng kasama ka. Ganon din, Lord, lahat ng may karamdaman, Panginoon, anumang klase ng karamdaman, Panginoon. Sakit man yan sa puso, sa liver, sa kidneys, sa kahit na ano, sa balat, Panginoon. Tulungan mo po sila. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging dakilang doktor na makapagpapagaling sa amin. Give us the wisdom, Lord. Tulungan mo kami kung paano namin lahat ito mapagtatagumpayan. Kung ito man ay problema sa pera, Panginoon, provide them, Lord. Kung ito man ay problema sa relasyon, sa pamilya, I know, Lord God, kaya mo itong i-restore. Buuin muli, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo. Thank you, Lord Jesus, for your love. Thank you for your mercy, Panginoon. Pagpalain mong lahat ng iyong mga anak. At ingatan mo kami sa buong maghapon, Panginoon. We love you, Father God, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Thank you, Father God. Naku, salamat po at maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kahit na po tayo naka-face mask pa, sana in Jesus' name bukas okay na to. Tatanggalin na natin yung face mask natin. Magaling na tayo. Ngayon nakakangiti na po ako kahapon at ng ilang araw. Talagang hindi ako makangiti kasi po pumuputok-putok pa yung labi ko. Mahapdi. Kaya po, hindi lang to. Paantay magpuri. Magpasalamat sa Diyos. Sobrang salamat, Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Please, share nyo po ang atin pong live na ito and sana po ay patuloy kayong sumama sa atin pong daily devotion every day, 6:30 a.m. And follow nyo na lang din po ang atin pong God Loves You Movement Facebook page and pa-join na din po sa atin pong God Loves You Movement Facebook group para po sa darating na panahon magkakaroon tayo ng Bible study sa online. And also, kung nais po ninyong makibahagi para sa proyekto po natin na pinagagawa ng Diyos, yung One Family, One Bible, kung may Bible po kayo sa bahay na extra naman or gusto nyo mag-donate, you can donate a Bible para po ipamigay natin yan this December. And also, kung kayo naman tinatouch ng Lord na para tumulong na makapagbahagi o makapagbigay sa mga bata at mga pamilya this coming December din, ay ibahagi kayo in kind or in cash or through the stars para po marami tayong mapangiti at mapasaya this coming December. Kasi hindi lang po yun basta gift giving. Syempre, kasama na rin po ang ministry natin doon na makapag-evangelize tayo. So, yun lang po. Maraming salamat. I-subscribe nyo din po ang YouTube channel ng God Loves You Movement. Nandun na rin po yung mga devotion natin. In-upload na natin. And please do like and share ito pong video and share na lang po sa inyong mga mahal sa buhay. Kung replay nyo na panood, kung late nyo na panood, pwede pa rin panoorin ang replay. Maraming salamat po. And may God continue to bless you. And lagi nyo tatandaan, mahal na mahal kayo ng Diyos. God loves you. Bye-bye po. God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Mahal po tayong lahat ng Diyos. Bye-bye!